Isang magandang umaga sa inyong lahat mga gilig kong mag-aaral. Kamusta kayo? Tayo ngayon ay magkakaroon ng pagsusulit sa ating mga aralin tungkol sa karunungang bayan. Handa na ba kayo? Kung gayon, kunin na ninyo ang inyong mga papel at sagutan natin ang mga katanungan. Ngunit bago ang lahat, panuto isulat ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Kung walang tamang sagot na ibinigay sa mga pagpipilian, isulat ang tamang sagot. Bilang isa, ito ay nakagalian ng sabihin at sundin bilang tuntunin ng kagandahang asal ng ating mga ninuno na naglalayong mangaral at takayin ang kabataan tungo sa kabutihan. A. Kasabihan. B. Sawikain. C. Bugtong. D. Sawikain. Kalawa, ito ay mga salita o pahayag na nagtataglay ng talinhaga. A. Kasabihan. B. Sawikain. C. Bugtong. D. Sawikain. Tatlo, uri ng karunungang bayan, karaniwang ginagamit sa panunukso o pagpuna ng isang tao. A. Kasabihan. B. Salawikain. C. Bugtong. D. Sawikain. Kaapat, karunungang bayan na inilarawan ang bagay na pinahulaan. Ito ay nangangailangan ng mabisang pag-iisip. A. Kasabihan. B. Salawikain. C. Bugtong. D. Sawikain. Kalima, alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng isang bugtong? A. Kariktan. B. Talinhaga. C. Payak. D. Tugma. Kaanim, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng salita sa bawat linya. A. Kariktan. B. Talinhaga. C. Payak. D. Tugma. Kapito, katangian ng bugtong na magkatulad ang tunog ng salita sa ulihan ng bawat linya. A. Kariktan. B. Talinhaga. C. Payak. D. Tugma. Ikawalo, nanganak ang berhen, itinago ang lampin ay isang halimbawa ng A. Palaisipan. B. Salawikain. C. Sawikain. D. Kasabihan. Ano ang nilarawan sa bugtong na nanganak ang berhen, itinago ang lampin? A. Posporo. B. Saging. C. Mansanas. D. Duhat. Ano ang inilarawan sa bugtong na ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao? A. Kamatis. B. Atis. C. Patis. D. Bayabas. 11. Ito ay nasa anyong tuluyan na kalimitang gumigising sa isipan ng mga tao upang bumuo ng isang kalutasan sa isang suliranin. A. Bugtong. B. Bulong. C. Palaisipan. D. Sawikain. Ito ay mga pahayag na may sukat at tugma na kalimitang ginagamit na pangkulam o pangontra sa kulam, engkanto at masamang espiritu. A. Bugtong. B. Bulong. C. Palaisipan. D. Sawikain. 13. Tulak ng bibig, kaping ng dibdib ay isang uri ng karunungang bayan na A. Bugtong. B. Bulong. C. Palaisipan. D. Sawikain. 14. Huwag magalit kaibigan. Aming pinuputol lamang ang sa amin na pag-utusan. Ay isang uri ng karunungang bayan na A. Bugtong. B. Bulong. C. Palaisipan. D. Sawikain. 15. Sa paghahangad ng kagitna, isang salupang nawala ay isang uri ng karunungang bayan na A. Bugtong. B. Bulong. C. Salawikain. D. Sawikain. 16. Uri ng bugtong ng mga suliraning ipinapahayag sa isang metapora o alegoryang wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagninilay para sa kalutasan. A. Palaisipan. B. Conundrum. C. Talinhaga. D. Bulong. 17. Tawa ng tawa, hanap ay asawa ay isang halimbawa ng A. Bugtong. B. Salawikain. C. Sawikain. D. Kasabihan. 18. Ano ang sagot sa bugtong na munting hayop na mapanghas, aaligid-aligid sa ningas? A. Ilaw. B. Gamo-gamo. C. Lampara. D. Bubuyog.
Number 19, ang mag-asawang Mark at Nita ay parang aso't pusa. Bakit sila parang aso't pusa? A. Hindi sila pantay ng laki. B. Lagi silang nag-aaway. C. Hindi sila nagbibigayan. D. Lagi silang naghahabulan. Number 20, alin sa mga sumusunod ang hindi makatotohanan tungkol sa karunungang bayan? A. Ito ay umusbong sa panahon ng Kastila. B. Binubuo ng talinhaga na nagbibigay halaga sa paniniwala at kultura ng Pilipino. C. Nagtuturo ng kagandahang asal. Or D. Pinag-ugatan ng panulaang Pilipino. Para sa testo, ibigay ang mga sumusunod. Number 21 to 24, apat na katangian ng isang bugtong. Number 25 to 26, dalawang uri ng bugtong. At 27 to 30, magbigay ng apat na sawikain.